Perwisyo rin ang idinulot ng baha sa mga estudyante sa Valenzuela. Pati na rin sa hanap buhay ng ilan nating kababayan doon. Nakatutok doon live si Julio Segovia. Julio. Yes, may lubog pa rin sa tubig baha ang 8 barangay sa Valenzuela City dahil pa rin nga sa pabugso-bugsong buhos ng ulan. Kanya-kanyang diskarte ang mga mag-aaral ng Pasolo Elementary School sa Valenzuela para makauwi matapos suspendihin ng klase. May ilang naghubad ng sapatos. Ang iba, sinuong na ang baha. Ang ilan naman, nagpakarga sa kanilang sundo para di mabasa. Kaya naman dismayado ang ilang magulang dahil saan nila'y huli na namang anunsyo ng DepEd. Hirap nga po eh, may ilap pa naman yung tiyan ko. Kabuanan ko na eh, kaso no choice. Kailangan sunduin ka na ko. Ang mga estudyante nang hinayang naman sa suspensyon ng klase. Ang pasok na gagawin sa bahay? Mag-aaral lang. Mag-aaral? Magre-review kasi magre-review. Naiinis po kasi wala mapapag-aralan. Gatuhod naman ang baha sa barangay Mabolo. Apektado tuloy ang panaderya ni John. Dahil pinasok ng tubig, ang mga panadero nakabota pa habang nagmamasa. Apektado po kasi bibihira na yung bumibili na tinatabad na sila magluson sa tubig. Dahil sa baha, hindi rin naiwasang magsikip ang daloy ng trapiko. Kaya imbes na kumita, perwisyo pa ang inabot ng ilang pedicab driver. Wala na kami biyahe dahil kasi walang mapasok. Maraming pasaya pero naglalakad lang. Mula nang pumasok ang panahon ng tag-ulan, ganito na raw ang sitwasyon sa Barangay Isla sa Valenzuela. Kaya naman kung susumahin, mahigit 1 buwan na raw lubog sa baha ang barangay na ito. Mas mababa kasi siya so normally talagang yung floodwaters doon mag-gather bago mag-subside. Pero tila matatagalan pa raw bago masolusyonan ang problema sa baha sa Valenzuela. Dahil sanay na ang mga taga-Valenzuela sa ganitong sitwasyon, imbes na ikadismaya ang baha, ang ilan sa mga residente gumagawa na lang ng paraan para pakinabangan ito. Nanguhuli kami para may pangulam. Mel, kahit palubog sa baha ang malaking bahagi ng Valenzuela, wala namang inilikas na residente pero nakaantabay pa rin nga ang mga rubber boat, fiber boat at rescue van ng lungsod oras na kailanganin. Samantala, Mel, sa mga oras na ito naman ay bahagyan ng tumigil ang ulan sa bahaging ito ng Valenzuela. Kaya naman umaasa ang mga residente na sana raw ay unti-unti na ring humupa ang baha sa lugar nila. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julio Segovia. Gusto po ng ilang mga pribadong paaralan na imbis na sa DepEd manggaling, sa Pag-asa na lang daw sana manggaling ang mga anunsyo ng pagsususpindi ng mga klase kapag masungit ang panahon. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Marisol Absunaman. Marisol. Mike, hindi man maghapong inulan ng Kamaynilaan, binaha pa rin ang ilang lugar. At dahil nakapasok ng mga bata bago pa man i-anunsyo ang kanselasyon ng klase, ilang mga magulang ang nainis dahil anilay late na announcement. Kasabay ng pagtila ng ulan kanina, ang pagtaas naman ng tubig baha sa Antonio Drive, Barangay Bagong Bayan, Taguig. Kaya ang mga nakatira sa lugar, kanya-kanyang diskarte sa pagdaan. Ang estudyanteng ito, bitbit na ang kanyang sapatos pauwi. Parusa raw talaga sa kanilang mga estudyante ang pag-uulan na nagiging sanhi ng pagbaha. Malayo raw ang kanyang iniikot para lang makauwi. Minsan po, hindi na po kami pinapapasok ng mama ko kasi po, inaabot po kami ng baha tapos nababasa po yung sapatos namin tsaka uniform. Ang kolektor namang si Mar na inabutan ng baha sa lugar, napilitan ng hubarin ang sapatos para makatawid sa kalsada. Okay, bye. Mababasa yung sapatos ko eh. Sa Arroyo High School sa Maynila, siksikan ng mga estudyante ito sa gate matapos i-anunsyo na kanselado na ang klase dahil sa pag-uulan. May mga nadismaya, meron din namang natuwa sa kanselasyon ng klase. Dapat alam pala nilang may ulan, sinuspindi na. Kasi ngayon ang hirap-hirap. Pero ang mga magulang ng mga estudyante sa Kamuning Elementary School sa Quezon City, napikon sa anilay paulit-ulit na lang daw ng huling abiso. Sana mas maaga dineclare na. Sana tingnan nila yung panahon, huwag laging anuhin yung pag-asa. Kasi laging inaano ng DepEd yung pag-asa eh. Kaso, ayan, kawawa yung mga bata. At dahil wala nga sa oras ang labasan nila kanina, ilang mag-aaral sa Corazon si Aquino Elementary School ang mangiyak-iyak dahil hindi agad nakauwi. Hindi kasi agad nakarating ang kanilang mga sundo. Yung iba naming kaklase, umiiyak pag hindi sinusundo.
Kaya naman ang Federation of Associations of Private Schools and Administrators o FAPSA na may membrong halos 10,000 paaralan, nais na pag-asa na lang ang mag-anunsyo ng class suspension sa halip na DepEd para raw makaiwas sa kalituhan ang mga magulang. Bandang alas 4 kanina na muling bumusang ulan dito mismo sa ating kinaroroonan sa Araneta Avenue at Quezon Avenue. Pero sa ngayon, ambot na lamang po ang ating nararanasan. Bagay na ipinapasalamat naman mga dumaraan dito, lalo na at ang Araneta Avenue ay isa nga po sa itinuturi na MMDA na flood-prone area. Gayunpaman, hindi man binahang lugar, nananatili pa rin napakasikip ng daloy ng trapiko dito. Mike? Maraming salamat, Marisol Abduraman. Alamin po natin ngayon ang pinakabagong ulat panahon. Hindi pa man nakakalabas sa Pilipinas ang kabayan, yung bagyo at yung isang low pressure area. May panibago na namang sama ng panahon ang binabantayan ng Pag-asa. Para sa karagdagang impormasyon, kausapin po natin si Dr. Nathaniel Servando, ang Acting Administrator ng Pag-asa. Magandang gabi po, Dr. Servando. Nasaan po ba yung bagyong kabayan at yung low pressure area? Magandang gabi, Mel. Ang typhoon na si Kabayan ay namataan na nasa layong 975 kilometro mula sa Basco, Batanes. At ito ay may taglay pa rin ng lakas na abot ng 100 at 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na abot sa 200 kilometro kada oras. Ito naman ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 11 kilometro kada oras. Samantala, ang low pressure area ay namataan na sa layong 120 kilometro na sa timog kanluran ng Sinait, Ilocosur. Mel. Dr. Servando, kailan po lalabas yung bagyong kabayan? Parang mabagal, ano po, kung 11 kph lamang? Mel, inasahan na ang typhoon na si Kabayan ay lalabas sa Philippine Area of Responsibility Biyernes ng umaga dahil pinatili niya ang kanyang kilos sa 11 kilometro bawat oras lamang. Pero meron pa daw pong panibagong low pressure area na papasok sa bansa. Ano po inaasahan dyan sa low pressure area na yan, Dr. Servando? Tama po yun, Mel, dahil may namataan tayong kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at inaasahan natin na ito ay papasok bukas at ito ay isang low pressure area at maaring ito ay sinusubaybayan ng Pag-asa dahil may posibilidad na ito ay lalakas pa. Magkakaroon na po ba ng pag-ulan dahil dyan sa low pressure area na yan? Itong low pressure area na sa silangan ng Mindanao, napakalayo pa to, Mel, at hindi pa maka-apekto dito sa anumang bahagi ng ating bansa. Sinuspindi po yung mga klase kaninang hapon ng DepEd. Meron po ba kayong rekomendasyon na isuspindi ulit ang klase bukas? Inasahan natin na ang pag-ulan bukas dito sa Metro Manila at ibang lugar dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon ay pabugso-bugso lamang ang pagbuhos ng mahina hanggang sa katamtamang lakas ng ulan, kaya hindi po kami nagbigay ng recommendation sa ngayon. Subalit madaling araw ang DepEd ay nakipag-ugnayan sa aming ahensya para sa aktual na kalagayan ng panahon na magiging basehan ng kanilang pagdeklara ng suspension ng klase. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Nathaniel Servando, ang Acting Administrator ng Pag-asa. Maraming salamat din po, Mel. Chika Minute! Hey there mga kapuso, I'm sure excited na kayo sa ating chikahan ngayong gabi. Kylie Padilla, ayaw munang magkaroon ng kissing scene. Pero sakaling kailanganin daw, sino kaya ang gustong makapair sa eksena? At twin stars na sina Barbie Forteza at Derek Monasterio, binigyan ng birthday surprise ng kanilang mga katrabaho. Abangan yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, pagnanakaw ng mga bata sa isang truck. Ayan o, huling-huli sa kamera. Panghihasing o panggugulpe sa mga trainees sa loob pa raw ng kampo ng pulis. Kinundina ng Commission on Human Rights, CHR. Ang batang yan na sumagip sa watawat ng Pilipinas mula sa baha, umaani ngayon ang papuri.
Video ng batang Aita na yan na tila hindi uurungan si Justin Bieber sa pagkanta. Bagong kinaaliwan ngayon sa internet at tututukan natin. Sa 24 oras,